Kaugnay naman ng bumigay na tulay sa Isabela, inaalam na ngayon ng DPWH kung tama ba ang paggamit ng solid na bakal imbis na malalubid na bakal at kung ano naman ang pwedeng ikaso sa truck na dumaan. Vine-verify rin ang video na pinaniniwalaang kuha sa aktwal na pagguho. Panoorin yan sa pagtutok ni Joseph Moro. Dapat kumati ulit niya. Pasular ka talaga kita? Pasular siguro. Sa viral dashcam video ng isang dumaraang sasakyan, nakuhanan ng mismong punto ng pagguho ng bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela nitong February 27. Ang pinsalang inabot ng tulay kitang-kita lalo mula sa ere. Ayon sa Department of Public Works and Highways na nagbeberipika na rin sa dashcam video, 44 tons o lampas 40,000 kilo lamang ang kaya ng tulay. Pero ang dumaan truck na dumaan nang bumigay ito na pinaniniwala ang may kuha ng viral dashcam video nasa 100 tons o doble ng kapasidad ng tulay. Pero hindi lang pala yan ang dumaan dahil kita sa CCTV bandang alas 8 ng gabing yun ang magkasunod na pagdaan ng dalawang truck na may dalang mga bato bago bumigay ang tulay. May pangatlo pa nga sanang sasampa, nakita naman sa anggulong ito. Dumaan yung isa, nakalusot, pangalawa yun ang sumabit na ba. Ayon sa Public Works Department, overloading ang nakita nila sa investigasyon na dahilan kung bakit bumagsak ang tulay. Overstressed yung the bridge ay 200% yata. Pinag-aaralan ngayon ng DPWH ang maaaring ikasa sa kumpanya ng truck dahil para lamang sa mga light vehicle ang tulay. Kahit nga mga nakausap na trucker ng GMA Integrated News sa Isabela, batid namang bawal ang mabibigat na sasakyan sa tulay. Siyempre yung mga sobrang bigat na, dapat hindi na pinapadaan yan. Kumbaga kaya sa amin, nagbawas na kami ng mga timbang-timbang para hindi gaano overload yung mga karga namin. Pero bukod sa kapasidad ng tulay, may isa pang sinisilip ang DPWH kung tama ba. Isa sa mga tinitingnan ngayon ng DPWH ay ang umano'y kakaibang disenyo ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Sa halip kasi ng mga bakal na lubid, ang tagabuhat ng tulay solid na diretsyong bakal o tensile steel ang ginamit dito. This is a unique design. The first of its kind dito sa... Never been tested, ibig sabihin. In Philippines, wala ito. Yung cables kasi nito are solid steel, okay. Hindi strand, hindi cable stay, hindi cable strand. Normally, ang alam namin dito is actually when you do this kind of a structure, dapat yung cable, cable strands ang dapat ginagamit dito. Because may tensile stress, okay. May tensile parameters. Para gumagano ng konti yung tulay pagkano. When it is rigid, talagang it snaps. Ayon sa DPWH, ang pribadong konsorsyum ng kumpanyang UTCP, PERT Consult and Schema JV at isang engineer Albert Cañete ang nagdisenyo ng tulay. Kinukuhanan pa namin sila ng panig. Tinanong din namin na nag-aproba nito noong 2014 na sino ay DPWH Secretary Rogelio Singson. Sabi niya may ginagawa ng investigasyon ng DPWH at doon na anya kami sumangguni. Kumpanyang RD Interior Junior Construction naman ang kinontratang gumawa nito taong 2018 nang matapos ang orihinal na kontrata na nagkakahalagang lampas 600 million pesos. Pero hindi agad ito nabuksan sa publiko dahil kailangang i-adjust ang disenyo nito. Taong 2022, kinailangan ulit na i-retrofit ang tulay para sumunod sa bagong design code ng DPWH. 2024, natapos ang retrofitting sa halagang abot 300 million pesos kaya umabot sa 1.2 billion pesos ang kabuuang halaga nito. At kahit nang buksan na ito noong February 1, nilimit na lamang yan para sa mga magagaang sasakyan. This bridge was never opened until February this year, at 2020 this year. Bakit po? Because of the adjustments. Pinag-aaralan na ng DPWH ang atas ng Pangulo na dapat may panagutin sa pagbagsak ng tulay. Nadat na lang namin to. Paano, sir? Well, from the design, from the detailed engineering design to the construction and now to the retrofitting, everything was done, were done actually before this administration took over. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.